Alas Pilipinas tuluyan ang nalaglag sa FIVB Challenger Cup 2024. So, what's next for them? T4 inaming kinabahan siya at napahanga talaga sa pinakitang performance ng Team Philippines. What's good, volleyball fans? It's nice to be back with you here on Powerhouse Volleyball PH. Kindly do subscribe to my channel and hit the notification bell to be notified whenever I post a new video. Nitong July 5, 2024 ay nakipagsalpukan ang Philippines kontra sa Vietnam sa knockout game in the quarterfinals sa FIVB Challenger Cup 2024 na kung saan sa unang set ay nag-deliver ng firepower para sa Alas Pilipinas si Cherry Bomb Cicerondina habang si Bella Belen naman ay nag-step up sa defense at naging katuwang si Don Makandili Katindig. In set 2, Alas Pilipinas were already playing catch-up at si Fifi Sharma naman ang nanggulat na siya ring tumapos ng long rally kung kaya't nakadikit ang kanilang score at hindi din nagpahuli ang dalawang DLSU gels na sina Thea Gagate and Angel Canino na ilang beses inibabawan ang blockers ng Vietnam. And lastly, sa atin namang final set, bumalasa na si Coach Jorge at ipinasok si Vanny Gandler na pinahirapan din ang mga Vietnamese with her services. Patuloy pa din naman ang pagpasiklab ng mga nabanggit na alas ng Pilipinas sa set 3. Subalit hindi na talaga napigilan ang higanting tandem ni na T4 and Nguyen na talaga namang ilang beses binauna ng ating mga representante. Nagwakas ang matchup in straight sets in favor of Vietnam, 14-25, 22-25, and 21-25. Hinirang bilang player of the game si Nguyen na nakapagtala ng 30 big points, habang sa panig naman ng Alas Pilipinas, dalawa lamang ang naka-double digit, which are Cicerondina with 15 points and Angel Canino with 12 points. Dahil sa pagkatalong ito ay tuluyan nang nalaglag ang Alas Pilipinas sa FIVB Challenger Cup 2024 at nagtapos na din ang inaasam-asam nilang VNL Dream. Samantala, narito naman ang naging pahayag ni T4 matapos ang kanilang game kontra sa ating mga kababayan. Because I don't take my 100%, so I just try my best to help what I can to for the team. Philippine performance very well. Kahit na ganon ang kinalabasan ng laban, commendable pa din naman ang pinakita ng Alas Pilipinas. To think na undermanned sila dahil nga nalagasan sila ng apat na key players, which are Aya Laure and Jen Yerva, na present sa venue para suportahan ang mga maglalarong players. And of course, missing in action din ang dalawang reliable opposite hitters na sina Alexa Solomon and Tots Carlos. So what's next for Alas Pilipinas? Well, they are currently preparing for CV League 2024. That would be on August 2 hanggang August 4 para sa Week 1, which will be held in Vietnam. And August 9 hanggang August 11 para sa Week 2, which will be held in Thailand. Sa kabila ng kanilang pagkatalo, proud pa din si Gia sa kanyang team dahil binigyan nila ang lahat sa bawat point and bawat set. At magpapatuloy pa din sila sa pagte-training at susubukan maging better players sapagkat makikita din naman sila ng Vietnam sa nasabing International League na pagtatrabahuan na talaga nila. At dito na nga po nagtatapos ang ating video. Thank you so much for watching. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking channel para ma-notify ka kapag may pinibago akong upload.